Hello mga kababayan, gusto ko pong pag-usapan natin itong ginawang hearing dyan sa Congress. Yung hearing po tungkol sa Starbucks na inireklamo ng ilang senior citizen. Na kesyo, dyan daw sa Starbucks, ang pagbibigay daw po ng senior citizen discount ay limitado sa, syempre, senior citizen lang. Tapos, hanggang isang food item lang. Halimbawa, isang kape, isang sandwich, ibig sabihin, isang kain lang. Isang kain, isang order, siguro per punta, or per day. Kasi minsan po ako senior citizen din ako. Noong bago-bago pa lang itong pagbibigay po ng discount sa mga seniors, na-experience ko po sa isang sa isang food food chain. Parang parang Chowking. I'm not so sure kung Chowking nga ba yun. Hindi ko masyadong sure, nakalimutan ko na. Basta food chain. Na doon, kapag umorder ka, during that one time na pagpasok mo doon, isang, kumbaga parang isang session, isang eating spree. Kapag umorder ka, yung first order mo, halimbawa, yung isang value meal, yun lang ang bibigyan ng discount. Kapag halimbawa may nakalimutan ka, gusto mong mag-additional order, wala na siyang discount. Kailangan lahat isang orderan. Kaya kung ikaw order, gusto mong ma-discountan lahat, sabay-sabayin mo yung wala ka nang makakalimutan kasi yung kasunod na order mo, wala nang discount yun. Pero parang sa ngayon, pero sa ibang mga establishments, mga restaurants, hindi ganoon. So iba-iba ang pag-practice nila. Kagaya sa ano ba yung magandang halimbawa yung Big's restaurant, sila talagang nagbibigay sila na walang limit kung ilang beses kang umorder, magbibigay sila ng discount. May mga establishments na ganon. So, ngayon po, pag-usapan natin itong Starbucks. Alam naman po natin na ang Starbucks ay mamahalin. Mahal yan. Alam natin yan. Pang-elite. Matataba ang pitaka. Ang ano ko lang naman, ito opinion ko po ito senior citizen din ako. Pero para sa akin, kasi kaya ka po nagpapa-discount, dahil limitado ang budget mo. So kung limitado ang budget mo, bakit ka pupunta sa mamahaling restaurant? Limitado pala yung budget mo. Siguro ko naman, karapatan naman siguro ng isang establishment, ng isang restaurant, na hindi naman siguro lahat ay susundin pagbibigyan. Ibibigay lahat ang hilig. Kagaya minsan, ang mga discount po, halimbawa itong senior citizen discounting na ito, naaabuso rin po ito eh. Halimbawa, yung isang senior citizen, siya lang ang bibili. Pero sangkatutak mo ang binili para sa magpapaparty sa bahay. Ibig sabihin, maraming tao yung kakain, hindi lahat yon senior citizen. Not unless na sigurado na lahat senior citizen yung kakain. Paano masisigurado yun kung take out? Hindi natin masasabi. Kasi minsan, halimbawa ngayon, ang ginagawa ng mga ibang mga establishments, lahat na seniors
mag-submit ng ID, yung senior ID. Halimbawa, 3 seniors ang kakain, di 3 senior IDs. Pero kung take out yan, maaabuso pa rin. Kasi, nangyayari naman talaga yan eh. Ipinapahiram yung ID ng iba. Pero ang kakain, iba. Hindi senior. Or, bibili si senior ng maraming pagkain, senior discounted, pero pasalubong sa mga apo. So, hindi senior citizen ang kakain. Although, ewan ko kung pwede bang ipasa yun? Pwede ba yun? Tanggap ba yun na si Lola gustong magpasalubong sa mga apo? Kailangan may discount. Alam nyo, lahat naman talagang bagay naaabuso. Kahit na itong senior citizen, PWD, naaabuso po ito. May mga kilala ako na hindi pa naman, wala pang 60 years old. 50 plus pa lang, may mga senior citizen ID na. At nagkikinabang na sila, nagbebenepisyo na ng senior citizen discount. O, di ba pang-aabuso ito? May mga tao din po talaga na mga mag-aabuso. Pero ako, alam nyo, kasi mga kakilala ko yung mayroong mga ganito mga kaibigan ko na tuwang-tuwa sila. Tuwang-tuwa na nakakapanood sila ng sine na walang bayad. Doon sa Manila, every Thursday, dyan sa Quezon City, every Thursday, mga senior citizen, halos libre kasi 25 centavos lang ang bayad ng isa. Para man lang sa kuryente. Ang araw ng Huwebes, talagang naka-reserve sa mga senior citizen. Hindi naman araw ng Huwebes, lahat senior citizen ang manonood. Yung araw ng Huwebes, dyan sa Quezon City noon, doon lang pwedeng manood ng sine ng libre, yung mga seniors. Ngayon, sa ibang araw, kung gustong manood ni senior, magbabayad siya. Fair enough. Ngayon, ito nga pong sinasabi ko na naaabuso ito, yung mga kakilala ko na 51 years old pa lang, nagkaroon na ng senior citizen ID. Kasi may kapit doon sa, ewan ko, saan ba yun kinukuha? Inudyukan pa nga ako na, sige na anya, apply ka rin. No way. Hindi po ganun ang prinsipyo ko. Ayaw ko ng ganun. Panluloko yun, di ba? Panluloko sa gobyerno. Ano ba naman yung maghintay ka na ikaw ay maging senior? Ako po talagang hinintay ko. Hindi ako, mayroon pa akong kilala. Yung senior citizen ID nung nanay niya na nawala, nagkaroon ng panibago, nung natagpuan yung lost ID, ginamit ng anak. Wala pang 60 years old yung anak. Nakakagamit na nakakabenepisyo na ng senior citizen. Yun po ang ibig ko sabihin, na ito, hindi lang naman mga politiko o manloloko, mandaraya, pati rin mga mamamayan. Mga ganito maliliit na bagay. Ayaw ko po ng ganyan. Kung hindi ka pa pwede, wag ka. Wag mong ipilit. Ako talagang naghintay ako na mag-60 ako. Ayaw ko niyan. Kinukumbinsi sila. Tuwang-tuwa sila Tawa sila ng tawa. Tuwang-tuwa na pagpunta sa mga restaurant, may mga ganitong libre. Manood ng sine, libre. Tuwang-tuwa na nakaloko. Tuwang-tuwa na. Para sa akin kasi, niloloko mo yung gobyerno. Which is ako, ayaw ko niyan. Di bali na, gumastos ako. Well, kasi ang mahal-mahal na ngayon ng sine.
Walang sine kung wala kayong pampanood. Basta ako ayaw ko nun. Ito pa, mayroon pa akong kilala. Nagkaroon ng PWD ID. Pero walang problema sa katawan. Very healthy. Basta lang magkaroon ng maka-avail ng discount. Samantalang itong taong ito na healthy, bata pa, malakas kumita ito. Malakas kumita. Kumbaga, kayang-kaya niyang magbayad ng hindi discounted. Sabi ko, anong klaseng mga tao ito? Kaya mo rin lang naman magbayad? Bakit ka magpapadiscount? Sobrang panloloko. Nagkaroon siya ng PWD ID. Basta lang maka-discount. Ngayon, one time, magkakasama kami sa restaurant kumain. Naglabasan kami lahat ng senior citizen ID. Ako, yung ID ko, totoong ID. Senior talaga ako. Pero yung kasama kong dalawa, yung isa, yung may daya, yung hindi pa siya senior, halatang halata naman na hindi pa siya senior. Ang bata-bata patingnan, maalaga sa katawan eh. Pinagdududahan nga siya lagi eh. Every time na ilalabas niya yung ID niya at magpapadiscount, mahabang usapan, kinu-question siya. Hinihingian pa siya ng proof ng birth certificate para lang mapatunayan na senior siya. At itong isa naman, yung anak, my God, ang lakas-lakas kumita. Malakas kumita. Kayang bumili. Kayang bumili ng kung anong gusto niyang bilhin dahil may pera siya. Pero ito, naglabas din ng senior ng PWD ID. Di tatlo kami. Puro may discounted. Halata namang wala namang diferensya yung katawan. Halatang hindi PWD. Kaso may ID. So tinanggap na lang ng waiter. Ako po yung nahiya. My God. Ako yung nahiya. Kasi kakain ka, pero ako di bali, ako senior talaga ako. Nung time na yun. Pero yung hindi, nakakahiya naman sa establishment. Ako kasi ang rason ko, negosyo yan eh. Halimbawa, restaurant. Negosyo yan. Pinuhunanan yan. May kapital yan. Ito lang na pagkauso. Dati kasi wala namang mga senior citizen PW discounts eh. Ngayon mayroon na. So isang kalugian po yan ng isang establishment. Lalo na nung 'di ba nung pandemic na talaga namang mahina yung pasok ng kita ng mga negosyo. 'Di ba nagkandasarahan nga even Jollibee, McDonald's, marami nagsara dahil walang customer. Ngayon, pasalamat si restaurant, nagkaroon, may pumasok na customer, tapos aanuhan mo na discount. Nakakahiya naman, nakakaawa naman sa mga nagninegosyo. Ako kasi mga kababayan, fair lang ako eh. Kung hindi, hindi. Kung okay, okay. Alam nyo, nung panahon ng pandemic, dahil alam natin na hirap yung mga negosyo, nung minsan kumain ako sa isang food chain, hindi ko inilabas ang ID ko. Yung senior ID ko. Hindi ko inilabas kusa. Dahil parang, di ba, nakukonsensya naman ako. Although, wala naman ako maraming pera. Pero that time, kahit papano, kaya kong bayaran yung kinain ko. Hindi lang ako nag-order ng marami. Nung mga talagang gusto kong ino-order. Kumbaga, nagtipid din ako para maliit din lang ang bayaran ko. Hindi ako nagpabongga ng kain. Pero kusang hiningi ng cashier,
Ma'am, magpapa-discount po kayo. Ako ngayong tumanggi eh. Sabi ko, wag na. Maliit lang naman to eh. Hindi, kasi po kasi baka mapapagalitan daw sila kung hindi magbibigay ng discount. O di sabi ko, sige na, lugod. Bahala ka. Pero kung ako lang, kasi dapat po tayong magkaroon naman tayo ng konsensya ba? Kung kaya din lang naman natin, wag na tayo magpa-discount. Lalo na sa mga negosyo na maliliit lang, or kahit na itong yung mga Jollibee na yan, na alam nating malaking kumpanya, pero during the pandemic, kung ikaw mayaman, kung ikaw kaya mo rin lang naman, huwag ka na magpa-discount. Kasi yung mga negosyo may puhunan eh. May mga sinusweldohang tao. May gasto sa kuryente. Everything. Kung kaya din lang naman, kung may ibabayad din lang naman, hindi naman tayo mamumulubi, huwag na tayo magpa-discount. Ako na nakikiusap. Balikan natin itong Starbucks. Na ito nga, nagsumbong kasi yung mga senior citizen na inireklamo yung Starbucks na kesyo ang ibibigay ang magkaka-discount lang sila sa kanila limitado. Halimbawa, ikaw isang senior, isang kape, isang sandwich, hanggang doon lang. Pero yung mga sunod mo daw na order, hindi na pwede. Sabi pa nga ni Franz Castro, ang mahal naman ng kape ninyo eh. Natural! Starbucks yan eh. May rason kung bakit mahal yan. Ewan ko kung ano ang rason, basta ganon. Pero kahit nga mahal yan, pinapatronize ng tao. Bakit kaya? Ako noon, sa Manila, nung medyo yayamanin pa ako noon, kasi ngayon, bagsak na ako, inamin pa talaga. Ako kasi kapag hindi ako nagkukunwari mayaman, kung hindi naman. Kung pobre ako, inaamin ko pobre ako. Pero pag mayaman naman ako, hindi ko naman pinagmamalaking mayaman ako. Naikukwento ko lang na during that time, kahit papano, kaya kong pumasok sa Starbucks. Kaya ko yung presyo ng Starbucks. Pero hindi ako naglalagi sa Starbucks. Kasi alam ko mahal. Kahit may pera ako nun. Kasi parang nakakaloko ka ako. Isang tasang maliit na kape, yung pinaka basic nga lang na kape, 100 pesos. 100 ba o 100 plus? Sabi ko, what's in this cup of coffee? Para maging 100. Pero hindi natin pwedeng questionin kasi negosyo nila yun. Negosyo nila yun eh. Whatever the reason, kanila na yun. Kinakagat ng tao eh. Yung mga kumakagat dyan na tao, may mga pera. May pera. Wala silang reklamo. Pero alam nyo, yan Starbucks na yan, kasi marami mga kaibigan ko ang yayabang. Ganyan, kita kami sa Starbucks. Para bang, anong tawag doon? Parang napaka-privilege kapag, para bang, anong tawag doon? Yung parang social status symbol, kapag ikaw ay tumatambay sa Starbucks. Ako kahit kaya ko yung bumili nung kaya ko yung presyo nung pagkain sa Starbucks. Pumasok lang po ako, one time lang talaga, for curiosity. Kahit na kaya kong bumili. Pero, for curiosity lang po. Sabi ko, bakit kasi napakamahal ng kape? Isang tasa 100 pesos? Meron ba mas mahal pa doon? Ano kaya? Sabi ko, nung natikman ko, parang hindi ko naman type. Sorry Starbucks. Para ka kung parehas din lang naman nung barakong kape. Ano ang binabayaran? Yung ambience? Well, ambience siguro. At saka yung pangalan, na kapag nakatambay ka sa Starbucks, humihigop ka ng kape,
Aba, you're somebody. Eh ako, hindi ako mahilig sa ganun. Paki ko. Ako, kahit na mahal ang pagkain, basta type ko, masarap, yung bawi ka, worth it, go ako. Hindi naman araw-araw. Pero ibig sabihin, kung reasonable. Pero ba yung first time kong pumasok ng Starbucks noon, nung tinanong ko yung isang muffin, 80 pesos ba yun? 80 or 100 din. Di sabi ko, isang kape, 100. Yung isang muffin, 100. Ito, 200. Nagmerienda ka lang. Hindi nga ako nabusog eh. Tinikman ko lang po kung ano ang lasa ng Starbucks, bakit ganyan kamahal. Well, siguro sa mga social climber or sa mga talagang mga socialite, eh, okay sa kanila. Masarap din naman. Yung muffin, masarap. Pero, makakatagpo man ako ng muffin na ibang brand na kasing sarap din. Pero hindi naman kasing mahal. Basta ako one time lang po talaga akong pumasok sa Starbucks. Just for curiosity. Gusto ko lang talaga tikman kung bakit siya mahal. Ano ba ang itong nitong mga kakilala ko, mga kaibigan ko na masyadong nagmamalaki kapag ipinagyayabang yung pagkakape sa Starbucks. Nanghinayang kasi ako eh. Para kape lang, 100 pesos. Eh yung makabili ka na kung gusto mo ng kape, yung isang bote ng kape. Para sa akin kasi mga unreasonable expenses. Well, hindi ko inaano yung mga gusto niyan, inyo yan, pera nyo yan. Pero ako, para sa akin kasi parang hindi reasonable eh. Ngayon, ito nga pong Starbucks na inireklamo. Pakadinig ko talaga. Napakinggan ko yung napanood ko yung video nung Congress hearing na si yung parang namuno doon si Albay Congressman Joey Salceda. Tapos si Franz Castro, yun nila narinig ko. Ang mahal naman ng kape nyo eh. Nandoon yung representative ng Starbucks. Si representative naman ng Starbucks, napaka-apologetic, na parang, siya talaga, sorry siya. Alam niyo para sa akin, ito kahit po ako, kapwa ninyo senior citizen, limitado pala ang pera ninyo, bakit kayo iinom ng kape dyan sa mamahalin? Doon kayo, sa kaya ng bulsa nyo. Yun ang akin Ako, lalo ngayon na bumagsak yung livelihood ko, mas lalong hindi mo masilip ang anino ko dyan. Para sa akin, ikaw senior, ikaw PWD, alam mong wala kang pera, kaya ka nga naghihingi ng discount. Bakit ka pupunta dyan? Kung ako hindi ako magrereklamo sa kongreso pa talaga, buti walang nagsabi sa inyo na wala ka palang pera, bakit ka mag-Starbucks? Kumbaga sa akin po, reality lang. Practical lang. Gusto mo magkape? O di bumili ka ng kape na yung kaya ng budget mo? Bakit mo ipipilit ang sarili mo na hihigop ka ng mamahaling kape na hindi mo naman pala kayang bayaran? Yun lang ang akin. Ano ba naman yan? Masyado namang abusado eh. Ito minsan mga senior citizen, nakakapwa ko senior citizen, parang mga abusive naman. Kung wala kang pera, doon ka kung ito ang kaya ng budget mo, doon ka sa kung saan. Masarap din naman ang kape sa McDonald's Ano rin naman siya freshly brewed. Barako. Parang kaping Batangas din naman. Halos parehas din naman yata ang proseso ng ginawa yun. Ano man ang pinagkaiba nun? Yung pangalan lang. It's the same coffee.
Yung proseso pareho. Yung lasa pareho. Ba't mo ipipilit, doon ka na lang sa McDonald's, mas mura? Kayo talaga. Ako minsan, alam mo ako, nahihiya ako magpa-discount eh. Nahihiya ako. Pag ako bumalik ulit yung aking financial capacity, hindi ako magpapa-discount. Tapon ko na yung senior ID ko. Kung maliliit lang naman. Kung kaya din lang naman. Alam niyo, tayong mga senior citizen, pwede ba? Huwag naman tayong masyadong lalo na po, okay lang yung mga talagang mga pobre. Pero yung talaga mga pobre, hindi yan nagkukunwari na, pobre ka na nga, papasok ka pa ng Starbucks. Biyaya ka naman. Ngayon, siguro ito, mga pumasok na ito ng Starbucks, mga senior citizen ito na mga elitista. Kasi kung hindi ka elitista, bakit alam mo yung pumasok diyan sa Starbucks? Kung elitista ka, di may pera ka. Huwag ka na magpa-discount. Naman, naghihirap na nga ang bansa natin huhut-hutan pa natin ang mahirap naman magnegosyo, no? Lalo pa ngayon, mahina ang negosyo ngayon. Kung tayo po may kakayanan din lang naman, abay, wag na tayo magpa-discount. Wag na tayo magreklamo. Buti nga inonor ka na ni Starbucks na pinaihigop ka ng kape nila. Isang kape, isang sandwich. Bakit hindi ka pa ba nabusog? Pwede ka namang bumalik. Kahit araw-araw ka bumalik dyan. Basta sa isang araw, isang kain mo. Yung ikinabusog mo lang that day. Bakit ka nagreklamo na? Hindi ka ba nabusog sa isang kape at isang sandwich o isang muffin? Ang laki-laki ng muffin nila, Hindi ko nga maubos eh. Pwede ba? Huwag namang mga kababayan, mga kapwa ko senior. Ano ba sinabi ko? Tama, hindi? Kung kaya din lang naman. Huwag na. Huwag nang magpaano pa. Dagdag pabigat yan eh. Sa totoo lang ako, tuwing kakain ako sa restaurant or magpapadiscount, di bali yung pagpapadiscount sa mga gamot. Mga gamot, talagang yan eh, talagang inevitable. Pero mga restaurant, kung talagang nagtitipid ka, di magluto ka. Bumili ka ng murang pagkain kung nagugutom ka. Pero papasok ka sa restaurant na mahal. Ako nahihiya ako magpa-discount eh. Kung kaya ko din lang naman, hindi ako magpa-discount. Okay mga kababayan, yun lamang po. Sorry doon sa mga na-hurt ang feelings. Okay? Maraming salamat po at thank you for watching and see you in my next vlog. Peace.